Valdelion Corporation Conference Room. Alright, that's all for now. Dismissed. Agad nang tinapos ni Mike ang meeting. Hindi na kasi siya makapag-concentrate ng maayos sa mga dinidiscuss na report ng mga department heads ng bawat departamento ng kanyang kumpanya. Puro mukha na lang ni Ella ang kanyang nakikita. Hindi siya mapakali sa sobrang excitement sa tuwing kanyang maiisip na bukas ay lagi na niya itong makakasama. Makikitang nakayuko ang lahat ng mga empleyado habang mabilis sa mga hakbang na nagsisilabasan ng conference room sa takot na baka mapansin at mapagbuntunan pa ng galit ng kanilang boss. James? Yes, boss. Ipaayos mo ang loob ng opisina ko. Gusto kong lagyan mo ng isa pang table sa loob. Doon banda sa makikita ka agad ng mga mata ko. Teka, boss. Para saan po ba yung isa pang table sa office nyo? Tanong nito habang nakakamot sa ulo. James, ako ba ang boss o ikaw? Baka gusto mo nang magbakasyon at manatili sa bahay mo. Sabihin mo lang. Ayoko ng secretary na masyadong maraming tanong. Biro lang, boss. Hehe. Ngayon ka agad, boss. Ipapaayos ko ang loob ng opisina mo. Siya nga pala, boss. Darating bukas si Sandra Montenegro para pumirma ng kontrata bilang bagong model ng Valdelion Airlines. Nakakunot noon na binalingan niya si James. Ikaw na ang bahalang humarap sa kanya bukas. Si Dad naman ang may gustong gawin siyang modelo. Alam niya kung bakit si Sandra Montenegro ang piniling maging model ng dad niya. Dahil sa gusto nitong magkalapit silang dalawa. Hanggang sa ito na ang mapili niyang pakasalan. Kababata niya si Sandra. At halos sabay silang lumaki at nag-aral sa Amerika. Kaisa-isang anak ito ng ka-business partner din nila sa negosyo. At matalik na kaibigan ng kanyang ama. Kahit ganun pa man, wala siyang pagtingin sa babae dahil masyado itong liberated. Matagal na nitong binibigay ang sarili sa kanya pero hindi niya ito pinapansin. Kaya mas pipiliin niyang si James na lang ang haharap dito bukas para hindi masisira ang araw niya. Lumabas siya ng conference room at direktang pumasok sa kanyang opisina. Ngunit kakaupo niya pa lang nang nagring ang kanyang telepono. Hello, Nanay Martha. Napatawag ka. Si Ella, kamusta ang pakiramdam niya? Na-excite niyang tanong sa matanda. Iyan nga ang dahilan na tumawag ako sa iyo, iho. Kasi pupunta daw siya sa supermall. Sinabihan ko nga na antayin ka. Pero ayaw talagang magpapigil. Umalis siya na hindi man lang nagpahatid sa driver. Baka hindi pa yun magaling at mapaano sa daan. Nag-aalala na wika ng matanda. Ako na ang bahala sa kanya, Nanay Martha. Salamat. Pagkababa ng telepono, agad niyang tinawag ang kanyang secretary. James, ipahanda mo ang kotse. Aalis tayo ngayon din. Yes, boss. Agad namang tumalima si James upang ihanda ang sasakyan. Supermall Department Store. Ano ba, Ella? Hindi mo ba sineseryoso ang trabaho mo? Pumunta ka dito ng half day tapos magre-resign ka. Ano to? Hindi ko tatanggapin yan. Sabay balik ng department manager ng resignation letter sa kamay ni Ella. Pero sir, kailangan ko po talaga kasing mag-immediate resign. Sige na sir, payagan niyo na po ko. Ha? Nagpapatawa ka ba, Ella? May protocol tayong sinusunod dito. You have to render your resignation letter within 15 days. Ano tong sayo? Pupunta ka dito tapos magpapaalam lang ng ganun kadali. Di mag-awol ka na lang. Pagalit na sagot ng kanyang department manager. Kaya wala akong tiwala sa Ella na yan eh. Lumapit sa akin niya nakaraan ang hihiram ng pera. Hindi ko pinahiram dahil wala akong tiwala. Di nga ako nagkamali. Tignan nyo, magre-resign ng bruha. Thank you na lang sana yung pera ko kung nagkataon na pinahiram ko siya. Sa akin nga nang hiram din yan eh. Pero hindi ko rin pinahiram. Natakot ako na baka hindi ako bayaran. Buti na lang talaga at tama ang ginawa ko. Parang maiiyak si Ella nang mapagtanto niyang siyang pinag-uusapan ng mga kasamahan niya sa trabaho. Pilit niyang pinatatag ang kanyang loob. Kaya mo yan, Ella. Kaya mo. Muli niyang hinarap ang kanilang department manager at sumang-ayon sa gusto nito. Sige po, sir. Pwede po ba ang absent na lang muna ako ngayon? Kasi alanganin na po ang pasok ko sa trabaho. Tatapusin ko na lang po ang another 15 days bago ako mag-resign. Papasok na lang po ako bukas, sir. At sinong nagsabi na papasok ka pa dito bukas? Lumingon ang lahat sa pinanggalingan ng boses. Napaawang ang kanilang mga labi nang makita kung sino ang nagsalita. Maging ang ilang kababaihan ay hindi mapigilan ng sobrang kilig.
Ang ibang mga customers naman ay napahinto sa pag-shopping dahil sa isang big shot na pumasok sa loob ng mall. Naka-business suit ito at sa likod niya ay may 2 grupo ng bodyguard na maigi lang nakamasid sa paligid at nakaabang sa posibleng ipag-uutos ng boss nila. Shucks! Ang gwapo niya, girl! Crush ko na siya agad. Mabuntis niya lang ako, okay na ako doon, kahit na hindi niya ako panagutan. Wika pa ng isang sales girl na tumatalon-talon pa sa sobrang kilig habang tinititigan ang gwapong mukha ni Mike. Paano ka naman niya bububuntis? Hindi ka naman kapansin-pansin. Ako siguro pwede pa. Sabad naman ang kasama niyang sales girl na may kakapalan din ng mukha sa makeup. Hoy! Tumigil nga kayong dalawa diyan. Hindi ba kayo nagbabasa o nanonood man lang ng balita? Hindi niyo man lang siya kilala? Mahiya nga kayo sa sarili niyo. Saway ng isang ginang na customer na nakarinig sa pinag-uusapan ng dalawa. Ha? Bakit? Sino ba ang lalaking yan? Naku, mga laki sa bundok talaga kayo. Siya si Mike Valdalion, ang nagmamay-ari ng sikat na Valdalion Airlines at topmost hotel sa buong bansa. Kaya kayo, tumigil na kayo dyan sa kakailusyon nyo. Hindi makapaniwala ang mga katrabaho ni Ella sa narinig nila. Pero bakit nandito ang isang Mike Valdalion sa loob ng mall? Hindi naman siya pumupunta sa mga ganitong mall, di ba? Nasa ganoon silang palaisipan nang magsilita ulit si Mike sa harap ng manager. Kailangan mong tanggapin ngayon ang kanyang resignation letter dahil hindi na siya babalik bukas. Pero sir, tawagan mo ang boss mo ngayon din. Sabihin mo, gusto ko siyang makausap. Pangaagaw niya sa sinasabi nito. Kinuha kaagad ng department manager ang kanyang cellphone sa bulsa at mabilis na tinawagan ng kanyang boss. Ipiniliwanag niya dito ang lahat ng nangyari. At nang sabihin niya ang salitang isang Mike Valdalion ang naghihintay sa kanya, bigla itong napasigaw. Ano? Mike Valdalion? Bakit mo pa ako tinawagan? Sana'y binigay mo na ang gusto niya. Bakit mo pa ginagawang komplikado ang lahat? Hindi mo ba alam na siya ang may pinakamalaking share sa lahat ng mall dito sa bansa? Pupunta ako dyan ngayon din. Agad na namutla ang mukha ng department manager dahil sa kanyang narinig. Naku, mawawala na ba ako ng trabaho? Kinakabahan na usal niya sa sarili. Pagkalipas ng ilang minuto ay dumating na ang branch manager. Sumaludo kaagad ito nang makita si Mike. Sir, sorry for the inconvenience. Nagkamali po yung tao ko. Patay mali siya nitong paghingi ng tawad. No, walang mali sa kanya. Dahil ginagawa niya lang naman ang kanyang responsibilidad. Ipinatawag kita since hindi naman siya makapag-decide ng maayos. It's better na sa'yo ko na lang sasabihin since ikaw naman ang nagmamanage ng branch na to. I want you to receive her resignation. Sabay lingon kay Ella na kanina pa nalilito sa mga ginagawa niya. Hinawakan niya ito sa kamay at hinila palapit sa kanyang tabi. Mike, ano bang ginagawa mo? Saway ni Ella. Binalingan siya ni Mike ng nakakapasong tingin. Woman, hindi ba sinabi ko na sa'yo na sa bahay ka lang at magpahinga? Hindi ka palubos na magaling. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wag mo na akong pakialaman sa mga desisyon ko? Kaya ko ang sarili ko. Kaya wag mo na akong tratuhin na parang anak mo na laging ikaw ang knight in shining armor sa tuwing nagkakaproblema ako. Inis na inirapan niya ito bago tinalikuran at padabog na umalis. Kunot noon na sinundan siya ni Mike ng tingin. Sir, pwede po bang magtanong kung kaano-ano niyo po si Ella? Nagtataka ng tanong ng regional manager na hanggang ngayon ay nahihiwagaan pa rin sa inaakto ng dalawa. She's my woman and soon to be my wife. So I don't want her to work here anymore. Understand? Sabay talikod nito habang malalaki ang mga hakbang na sinundan si Ella. Agad niyang hinawakan ang kamay nito palabas ng department store. Napakamot na lang sa ulo ang manager habang tinitignan sila palabas na magkahawak kamay. Bumagsak naman ang panga ng lahat ng umaasa. Wala pala tayong pag-asa kay Sir Mike. Mukhang si Ella ang type niya. Mangiyak-ngiyak na wika ng isa. Sana pinahiram ko na lang si Ella ng pera noon. May dahilan sana akong makilala at makausap si Sir Mike. Ang gwapo talaga niya. Nangihinayang nasagot din ang isa. Samantala sa loob ng sasakyan, ang daming tumatakbo sa isipan ni Ella sa mga nangyari kanina. Mayroong naiinis siya kay Mike. Parang lalo lang kasi nitong ginugulo ang buhay niya. Ayaw niyang isipin na may nararamdaman na ito para sa kanya.
Ngunit sa lahat ng mga magagandang ipinakita ni Mike sa kanya nitong mga huling araw, kailangan na ba niyang umasa? Hindi. Hindi pwedeng mahulog ang loob niya sa lalaki. Natatakot siyang masaktan. Kaya ayaw niya munang isipin yon hanggat hindi pa niya nakikita ang tunay niyang mga magulang. Agad siyang nakabawi nang marinig na niyang magsalita si Mike. Bakit ba atat na atat kang bumalik sa supermall? Di ba sinabi ko na sa'yo na wala kang ibang gagawin, kundi ang magpahinga na muna sa bahay? How sweet mo naman, Mr. Valdalion. Pero hindi lahat ng gusto kong gawin ay dapat kong ipaalam sa'yo. Kaano-ano ba kita? Ano ba ako sa'yo? Wala tayong relasyon para isipin ko pa ang magpaalam sa'yo bago ako umalis. Na-froze siya sa sagot ng dalaga. Pero teka, iba yata ang sagot niya sa tanong ko Bakit napunta sa kung anong relasyon ang meron kami? Sumilay ang pilyong ngiti sa kanyang mga labi nang binalingan niya si Ella. Ang tinatanong ko sa iyo, Mrs. Valdalion, ay kung bakit ka umalis, imbes na nagpapahinga ka ngayon doon sa bahay. Bakit napunta sa relasyon natin? Pambubuking nito sa iniisip niya. Namula siya sa tanong nito sa kanya. Ibinaling niya sa labas ng bintana ang kanyang paningin para maitago ang pagkapahiya niya. Huli na nang ma-realize niya na hindi match ang naging sagot niya kanina. Nag-overthink na naman siya. And besides, dapat pa bang tinatanong yan? Dagdag sa sinabi nito. Sooner or later, you will become my wife. At yan ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Ayaw kong may mga taong gawing appetizer ang buhay mo. Ganun. Kaya pala pinangangalandakan niya na soon to be wife na niya ako. Mas lalo lang niya akong tinutulak sa sulok para pagkainteresan ng lahat ng buhay ko. Paano ba naman kasi? May isang Mike Valdalion na hindi ko alam kung anong pumasok sa kokote niya na ako ang pinagdiskitahan niyang pakasalan. Inirapan niya muna ito bago idinagdag. Alam mo Mike, hindi ka nakakatulong. Dinadagdagan mo pa ang problema ko Paano naman ako nakakadagdag sa problema mo? Ginawa ko na ngang madali ang lahat Isipin mo kung hindi kita pinuntahan, babalik ka pa doon bukas para magtrabaho. At least, sa ginawa ko may rason ka kung bakit ka magre-resign ka agad, di ba? At saka, bakit mo pa ba pinoproblema yan? Kung ako lang masusunod, tinanggal ko na sa trabaho yung manager mo na yan. Ayoko lang makaramdam ka ng hiya, kaya mabait pa ako kanina. Okay? Kaya ang paghandaan mo ngayon ay ang pagiging personal secretary at soon to be wife ko. Tumahimik na lang si Ella at nag-focus sa magagandang tanawin na kanilang madaraanan habang nakadungaw sa labas ng bintana ng kotse. Hindi naman siya mananalo kapag nakipagtalo pa siya sa lalaki. Ito ang laging nasusunod. James, sa daan mo ituon yung mga mata mo. Yes, boss. Grabe talaga si boss. Akalain mo napapansin pa niya akong tumingin sa kanila mula sa rearview mirror. Samantalang ang mga mata niya ay nakapako lang kay Ella habang nakadungaw sa labas ng bintana. In love na talaga si boss. Hindi niya lang napapansin. Sa loob-loob ni James habang nagmamaneho ng kotse. Di nagtagal, huminto muna sila sa tapat ng mansyon habang inihintay na tuluyang mabuksan ng 2 guard ang gate para makapasok na sila. Habang nasa loob ng kotse, ngayon lang si Ella nalula sa sobrang lawak ng mansyon. Pinagmasdan niya itong mabuti at namangha siya sa kakaibang disenyo nito na animoy parang palasyo ng Eden. Nakatayo ito sa gitna ng malawak na hardin at napapalibutan ng iba't ibang nagagandahang bulaklak. Sa dulo ng mga halamanan ay may nakita siyang maliit na lagusan papunta sa may mga kakahuyan. Naintriga siya sa kung saan patungo ang lagusan na yon. May pumasok kaagad sa isip niya. Mamaya ay aalamin niya at babaybayin kung saan papunta ang lagusan na yon. Bumaba siya kaagad ng kotse nang huminto na ito sa garahe at dali-daling pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Sinundan na lang siya ni Mike ng tingin. Alam niyang nag-a-adjust pa ang dalaga sa ugali niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si James. Hindi na niya ito pinasama kanina dahil marami pa itong aayusin sa loob ng kanyang opisina. Hello, boss. James, may girlfriend ka na ba? Nagtataka na tinignan ni James ang kanyang cellphone bago ulit binalik sa kanyang tenga. Boss, huwag mong sabihin... may girlfriend na ako, boss. Kaya hindi na ako pwede sa'yo. Natataranta na sagot ni James sa takot na baka ligawan ng boss niya. Isa ka talagang ulol, James.
Ginawa mo pa akong bakla sa kalokohan mo. Ang ibig kong sabihin, kung nakaranas ka na bang ma-in love? Ha? Napakamot si James sa tanong ng boss niya. Syempre naman boss. Nakaranas na akong ma-in love sa girlfriend ko ngayon. Agad na sagot niya kay Mike. Ano ba ang nararamdaman ng isang tao pag nai-in love? Curious nitong tanong kay James. Syempre boss, malalaman mo na kapag in love ka na kung sa unang kita mo pa lang sa kanya, parang sasabog na ang dibdib mo sa sobrang kaba. Tapos lagi kang ma-excite na muli siyang makita at makasama. Lagi ka namang hindi mapakali sa tuwing hindi mo siya makikita. Gusto mong lagi siyang mapasaya. Mayakap at kapag nahalikan mo na siya, pakiramdam mo'y nakalutang ka sa alapaap at abot mo na ang langit sa sobrang saya. Ngunit sa mga susunod na sinabi ng kanyang boss ang nagpaawang sa mga labi niya. James, bumili ka ng maraming magandang set ng mga pantulog na damit. Bumili ka rin ng mga dress at kalimutan mo na, ako na lang ang bibili. Baka kung ano-ano pa ang bilhin mo. Imbes na matuwa ang bibigyan ko ay hindi na lang. Pinatay na nito ang tawag at inutusan ng driver na pumunta sa luxury mall. Habang sa kabilang linya, kunot noon na nakatitig si James sa kanyang cellphone. Nahihiwagaan na siya sa mga pinagsasabi ng kanyang boss. Ano kayang nangyari sa kanya? Wait, hindi kaya dahil in love na siya kay Ella? Napakamot siya sa batok at nagpatuloy na lang sa kanyang ginagawa. Samantala sa mansyon, dahan-dahan si Ella na lumabas ng kanyang kwarto at maingat na bumaba ng hagdan. Nasa labas na siya ng hardin nang makabangga niya si Mang Ador, ang hardinero ng mansyon. Kayo po pala, Ma'am Ella. Naikwento kayo ni Martha sa akin. Saan pala kayo pupunta, Ma'am? Magpapahangin lang ho ako dito sa hardin, Manong. Tatay Ador na lang, Ma'am. Yan kasi ang tawag sa akin ni Sir Mike. Sige, Ma'am. Gusto mo bang samahan kitang mag-ikot-ikot? Naku, hindi bali na lang ho, Tatay Ador. Ipagpatuloy niyo na lang po ang ginagawa ninyo. Ako na lang po ang bahala sa sarili ko. Ganun ba? O sige. Maiwan na muna kita at mag-ingat ka ha. Baka madulas ka. Ang lakas pa naman ng ulan kahapon. Medyo hindi pa tuyo ang lupa. Pagpapaalala nito sa kanya. Sige po, Tatay Ador. Salamat po. Inantay muna niyang makaalis si Tatay Ador. Saka mabilis na tumungo sa dulo ng mga halaman at pumasok sa isang sekretong lagusan. Nang makapasok na siya sa loob, kaunti pa lang ang nilakad niya bago tuluyang namangha sa kanyang nakita. Mula sa kanyang kinatatayuan, makikita niya sa di kalayuan ng dalawang mataas at magkabiyak na bato na nagpaligsahan ng tubig sa pag-agos pababa ng swimming pool. Para itong isang shower fall, agad siyang naakit sa sobrang linis at linaw ng tubig na nanggagaling sa itaas nito mismo. Ano kaya kung maligo siya? Namimiss niya kasi ang sapa sa kanilang probinsya. Bigla siyang na-excite na lumusong sa pool. Tumingin muna siya sa paligid. Nang mapagtanto niyang walang ibang tao, agad siyang naghubad ng kanyang damit at panloob lamang ang natirang suot niya sa katawan. Wow! Ang ginaw! Natutuwang sambit niya nang tuluyan na niyang ilublob ang katawan sa swimming pool na parang nagyayelo sa lamig. Hanggang lieg niya ang tubig, kaya patalon-talon siya sa pool na para bang batang naglalaro. Ilang taon na siya pero parang gusto pa rin niyang bumalik sa pagkabata. Wala naman sigurong makakakita sa kanya. Dahil maliban sa pagtatakip silim, marami namang nakapalibot na kahoy sa paligid. Di nga niya makikita sa labas ang mansyon kaya alam niyang safe siyang maligo dito. Tumingkayad siya at nag-floating sa tubig habang pinipikit ang kanyang mga mata. Ninanamnam niya ang agos ng tubig na galing sa itaas at bumabagsak sa dulo ng pool. Kahit nasa gitna siya ng pool, ay ramdam pa rin niya ang tilamsik ng tubig sa kanyang katawan. Parang gusto niyang matulog habang nakahiga sa tubig. Pwede kaya yun? Hindi kaya ako malunod? Sa loob-loob niya. Samantala, inikot na ni Mike ang buong hardin pero hindi pa rin niya makita si Ella. Sabi ni Tatay Ador, nandito lang si Ella nagpapahangin Bulong niya sa sarili. Mula nang dumating siya kanina, diretso niyang pinasok ang kanyang mga pinamili sa silid nito at doon niya nalaman na wala ito sa kanyang kwarto. Pero saan naman kaya siya pumunta? Inikot ng kanyang paningin ang buong paligid ng mansyon at napansin niyang isang lagusan sa dulo ng hardin. Kusa niyang pinagawa ang lagusan na iyon.
Dahil mayroong shower falls yon sa loob ng kakahuyan. Nirenovate niya ang paligid nito at nilagyan ng swimming pool sa loob. Siya lang ang exclusive na naliligo doon. Hindi niya iyon pinapalinisan sa iba dahil siya ang kusang naglilinis nito. Di kaya doon siya nagpunta? Tanong niya sa sarili. Binaybay niya ang lagusan at nang makarating siya, ay agad siyang namangha sa kanyang nakita. Lagi siyang naliligo dito tuwing linggo na wala siyang pasok. Gayunpaman, ngayon lang niya napagtanto na mas maganda palang tignan ang shower falls na ito, lalo na kapag may isang magandang diwata na nakapikit habang palutang-lutang sa tubig. Hindi niya man lang naramdaman na may ibang tao sa paligid niya. Dahan-dahan siyang naghubad ng damit at boyleg shorts na lang ang natirang sapin niya sa panloob. Bigla siyang tumalon sa tubig habang sumisigaw ng, "Oh! Ay, kabayo!" Sa sobrang pagkagulat ni Ella, ay nakalimutan niyang naka-floating pala siya sa tubig. Plano niyang tumayo mula sa pagkakalutang, pero hindi naabot ng talampakan niya ang swimming pool, kaya lumubog siya pa ilalim na nakatihaya dahilan para makainom siya ng maraming tubig. Agad naman siyang pinangko ni Mike at tinulungan siya na makaahon sa tubig. "Baby, okay ka lang?" Nag-aalala na tanong niya rito. Galit siyang tinapunan ng matalim na tingin ni Ella. Baby mo yung pagmumukha mo. Nakakainis ka talaga. Bakit mo ba ako ginugulat?" Baby, hindi ko naman kasi alam na may ugali ka palang natutulog sa tubig. Kaya hindi ko naisip na magugulat ka. Akala ko kasi napansin mo akong dumating. Pagsisinungaling niya habang buhat-buhat pa rin si Ella. "Kahit kailan talaga, Mike, nakakainis ka. Ano na lang ang kaya mong gawin sa akin? Maliban na lang sa gulatin ako, ha?" Bigla siyang tumingala habang nagsasalita. Hindi niya inaasahan na yuyuko din si Mike para humarap sa kanya. Aksidenteng naglapat ang mga labi nilang dalawa, dahilan para ma-froze sila sa isa't isa. Matagal silang nagkatitigan, habang magkalapat pa rin ang kanilang mga labi, at ramdam nila sa bawat isa ang lakas ng pintig ng kanilang mga puso. Ang usbong ng mainit at magkadikit nilang balat ay lalong nagpadagdag ng kuryente sa kanilang sistema. Hindi na mapigilan ni Mike ang kanyang sarili. Gustong-gusto na niyang iparamdam sa dalaga ang init ng mga halik niya. "Ella, will you marry me?" Paos ang boses ni Mike habang binubulong ang mga katagang iyon sa tainga ni Ella. Parang malulunod sa kaligayahan si Ella habang nakayakap pa rin ang kanyang mga kamay sa batok ni Mike. Nagsitayuan ang mga balahibo niya sa katawan nang maramdaman niyang mainit na hininga nito na dumadampi sa kanyang batok at tainga. Parang mayroong kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanyang buong pagkatao at nag-iba bigla ang ikot ng kanyang mundo. Nahuhulog na ang loob niya sa lalaki. Nararamdaman niya yon. Kahit anong pigil niya sa sarili, hindi niya magagawa dahil sa ngayon, puso niya ang umiiral. Sa isang iglap, tuluyan niyang nakalimutan ang kanyang plano sa buhay. Kahit mahirap itong magiging desisyon niya, susugal pa rin siya. Umaasa siya na balang araw, sasabihin nito sa kanya na mahal na rin siya. Narinig niya ulit ang tanong nito sa kanya. "Please answer me, Ella. Will you marry me? Are you willing to be beside me for the rest of your life?" Yes. I will marry you, Mike." Nauutal at kinakabahan na sagot ni Ella. Lumiwanag kaagad ang mukha ni Mike nang marinig ang sagot ng dalaga. Siya lang ang nakakaalam na sobrang saya niya ngayon. Dahil sa wakas, magpapakasal na siya sa babaeng dinitikta ng puso niya. Bigla siyang siniil ni Mike ng isang masuyong halik. Ang simpleng halik na iyon ay mas lalong naging mapusok at ginantihan din niyon ni Ella ng isang mainit at nagdiliyab na halik. Ang halik ay tumagal hanggang sa kapwa sila huminto upang maglanghap ulit ng hangin. Nagyakapan sila sa isa't isa ng matagal at dinadama ang bawat pintig na nais ipahiwatig ng kanilang mga puso. Mga ilang oras pa sila ulit na naligo sa pool. Nagtatawanan at naghaharutan sila na parang mga bata. Hindi man nila sinasabi na mahal nila ang isa't isa, pero ramdam nilang dalawa na may umusbong na bagong pag-asa sa pagitan nilang dalawa. Naunang umahon si Ella sa tubig at hinanap ang kanyang damit. Akmang magbibihis na siya nang ma-realize niya na mula pa kanina ay wala pala siyang ibang suot kundi panloob. "Diyos ko naman, Ella, ang eng-eng mo talaga.
Umibig ka lang, naging boba ka na. Kumari pa siya ng takbo at nagtago sa malaking punong kahoy at doon nagbihis. Sumilay ang ngiti sa labi ni Mike nang makita niya ang reaksyon ng dalaga. Parang lalo itong naging cute sa paningin niya kapag namumula. Di nagtagal, umahon na rin siya sa tubig at nagsuot na rin ng kanyang damit. Nagtataka pa ang mga katulong nang makitang magkahawak kamay pa sila habang papasok sa loob ng mansyon. Siya nga pala, baby. Pupunta tayo next week sa Valdalion Mansion. Ipapakilala na kita kay Dad, kaya be ready, okay? Sabay akbay sa kanya. Dad, ipapakilala mo ako sa daddy mo? Hindi makapaniwala na tanong ni Ella. Oo, di ba kailangan na kitang ipakilala? Baka mamaya maunahan pa niya ako at sa ibang babae pa niya ako ipakasal. Oo nga pala, bakit ba niya nakalimutan na kaya pala siya inaalok ni Mike ng kasal ay dahil sa term ng daddy nito. Parang may kung anong biglang kumurot sa kanyang puso nang maisip niya ang tunay na dahilan kung bakit sila magpapakasal. Gayunpaman, hindi na niya ito pinahalata. Okay, sa tingin mo magugustuhan kaya niya ako? Ang naging tanong na lang niya. Siyempre naman, mabait ka at maganda. Wala naman siyang maipipinta sa'yo at sigurado akong magugustuhan ka niya. Masuya siya nitong hinalikan sa kanyang noo. Don't worry, baby, okay? Halika, ihahatid na kita sa kwarto mo para makapagbihis ka na. Magustuhan kaya si Ella ng daddy ni Mike?